Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Magkasama ba sina Adan at ang mga dinosaurs? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Hebrews chapter 11 verse 3. Sabi po dito ay, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Um, Mula sa verse na ito, makikita natin na ang Diyos ang lumikha ng lahat sa pamagitan ng kanyang salita. Ngunit, paano nga ba ito nangyari? Isang tanong na madalas lumalabas ay, magkasama ba sina Adan at ang mga dinosaurs? Ang topic po natin ngayong araw ay day-age theory, isang old earth theory ng isang creation na nagsasabing ang mga araw sa Genesis 1 ay hindi literal na 24 oras, kundi mahabang panahon o ages. Ang first teaching ngayong araw is God could have created the universe over time. Ito ang paniniwala ng mga naniniwala sa old earth. Ibig sabihin is maraming ginamit ng Diyos ang napakahabang panahon sa paglikha, kung saan ang 6 days sa Genesis ay maaaring tumagal ng milyon o bilyong-bilyong taon. Sa ganitong pananaw is maaaring hindi nagkasabay sina Adan at ang mga dinosaurs dahil paniniwalaan na ang mga dinosaurs ay nabuhay milyong-milyong taon bago dumating ang tao. Ang second teaching is God could have created the universe instantly. Ito ang paniniwala ng young earth. Dito, naniniwala sila na ang paglikha ay literal na 6 na araw lamang. At dahil dito ay posibleng sabay na nabuhay sina Adan at ang mga dinosaurs. Ito rin ang pananaw ng maraming Bible-believing Christians dahil sa straightforward reading ng Genesis chapter 1. Ang last teaching is God created a literal Adam and Eve. Ano man ang pananaw natin sa haba ng paglikha ay isang bagay ang hindi nagbabago. Si Adan at Eva ay totoo at literal na nilikha or nilalang ng Diyos. Hindi lang sila kathang isip lamang o simbolismo ng tao. Sila ang unang tao na nilikha ng Diyos. Sila ang unang tao na nilikha sa kawangis ng Panginoon. At sila ang ating unang magulang or sila yung ancestors natin. At sa kanila din natin naman ang kasalanan. Yun lamang po.